kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagtapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang nagahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga Kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga, at ibinigay ni Joiada sa kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon, at bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kaniyang lugar. Nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inalabas ni Joiada ang prinsipe, kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar, tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sino mang susunod sa kanya, ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinapanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao ay nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangyayari na narinig natin sa ating pagbasa ngayon ay isa sa magulong pangyayari sa kaharian ng Huda sa Timog. Ito ay ang pagtatangka ng isang babae na maghari. Nung mamatay si Haring Ocozias ng Huda,
pinapatay ng nanay niyang si Atalia ang lahat ng kamag-anak ng hari, ang lahat ng maaring maghari sa Jerusalem. Mabuti na lang si Joas na bata pa noon, isa sa mga anak ni Ocosias, ay naitago ng kanyang tiya na si Hoksaba sa isang silid. Hindi ito nakita ng mga tauhan ni Atalia. Inilipat ang bata na si Joas sa templo ng Diyos at doon patagong pinalaki ng punong saserdote na si Huwaida. Ang naghahari noon sa Jerusalem sa loob ng 7 taon ay ang reynang si Atalia. Pagkaraan ng 7 taon, nagplano ang punong saserdote na si Huwaida na ihayag na sa mga tao ang totoong hari. Kaya pinatawag niyang palihim ang mga kawal na nagbabantay sa templo at pinagplanuhan nila na gawin ng hari ang batang si Joas. Kaya kinununahan siya, binuhusan ng langis at iniabot ang aklat ng kautusan sa kanya. Mga seremonyas sa pagtatalaga ng isang hari. At nagsigawan ng mga tao, mabuhay ang hari! Noong malaman nito ni Atalia, nagalit siya, pinunit ang kanyang damit at napasigaw na ang pangyayaring ito ay isang malaking pagtataksil. Pero wala siyang magawa. Pinahuli siya ng paring si Huwaida, inilabas sa templo at doon pinatay sa palasyo. Noong naitalaga na ang bagong hari, sinariwa uli nila ang pagtitipan sa Diyos. Nanumpa ang hari at ang mga tao na sila ay papasa ilalim sa tipan. Pinuntahan ng mga tao ang templo ng Baal na Diyos-Diyosan. Gineba ito, binasag ang ribulto ng Baal at pinatay si Matan na saserdote ng Baal. Muntik nang maputol ang lipi ni David. Ang mga hari sa Israel ay nanggagaling lang sa lipi ni David. Hindi tulad ng mga hari sa Samaria nanggagaling sa iba't ibang pamilya. Noong ipapatay ni Reyna Atalia ang lahat ng nabibilang sa lipi ng kanyang anak na hari, halos mawala na ng lalaki na makapaghari sa lipi ni David. Mabuti na lang at nailigtas ang batang si Joas. Kaya nung ilabas si Joas at itinalaga ng hari, buong galak ang mga tao na tinanggap siya. Talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na palaging may maghahari sa lipi ni David sa Jerusalem. Sa pasikot-sikot na takbo ng kasaysayan, hindi pabaya ang Diyos sa kanyang pangako. Ang lahat ng nagtatangkang sirain ang plano ng Diyos ay mauuwi sa kabiguan tulad na nangyari kay Atalia. Naghari nga siya ng 7 taon pero nabigo naman siya. Hindi natin matatalo ang plano ng Diyos. Pati na nga kay Jesus, naging tagapagmana siya ng paghahari ng Diyos sa pamagitan ni Jose na mula sa angkan ni David. Ipinamana ni Jose kay Jesus ang kanyang pagiging galing sa lipi ni David, ang lipi ng mga hari. Salamat sa iyo, O Diyos, at pinupuri ka namin sa iyong katapatan. Hindi ka pabaya sa iyong mga pangako. Sana manalig kami sa iyo ng tuwina at tanggapin si Jesus na aming hari ayon sa paghahari ni David. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.